Ngayon, ang tanong, sino ba yung nagtanong kanina? Si Madam, ang tanong, hindi tanong, sabi niya, hindi daw welcome ang ICC sa Pilipinas, sabi ni Madam. Tanungin natin ang gobyerno, no? Tanungin natin si Attorney Claire Castro. Attorney! Natin pag-usapan sana Akala nyo biglang lalabas si attorney at i-interviewin natin. Hindi, naku, napakabising tao niyan siguro. Malamang sa alamang pag uwi ng bahay niyan tulog agad dyan dahil sa sobrang pagod, mga bossing. O tanungin natin, eto, base po doon sa sa interview, makikipagtulungan ba ang gobyerno sa ICC? yung Yes. yung regulation na pinopose para iwasan o respondihan ang fake news lalo na sa online. May breaking news lang po kasi merong mga reports na meron na daw pong arrest plan laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay doon sa kanyang kaso sa ICC. Pwede ho ba naming makuha ang pahayag ng palasyo ukol dun sa kanyang paglabas ng bansa dahil nasa Hong Kong na daw po ang dating Pangulo? Actually, kumakalat na nga yan at ito nga ay na ibahagi. Hinto ko mga kababayan, walang usok kung walang apoy. Sa isang artikulo sa Rappler. As of the moment, hindi pa ako makakapagbigay ng opisyal na pahayag. Rappler, dapat ba natin paniwalaan ang Rappler? Mga boss chief amo, sir. Para sa akin, no? Alam naman natin na may kulay ang Rappler, no? Kakamping. O sabihin na natin yung dating word na ginagamit natin, dilawan, mga bossing. Sino po ba ang unang mga nakakaalam at sino po ba yung mga talagang konektado sa ICC ngayon? Di po ba sila Senator De Lima? Sila Trillanes. Mga kakamping ko yan, mga bossing. O di ba? Sila yung mga naglalabas. Si Senator Trillanes, dating senador Trillanes, mga kababayan, siya yung dating naglalabas, no? Na sinasabi, ang warrant of arrest ay lalabas, no? Sabi pa niya na dati is between month ng October, November, December. Ganyan. Medyo hindi tumutugma. Pero, mga bossing, ito, pasok pa din ho, mga kababayan. Huli man ay naihahabol din. Totoo, yung sinabi niya, kung sakali, na may warrant to arrest talagang lalabas. Mga bossing. Panigurado, yung intel nila dyan, mga bossing, sabi ni Amanda Reyes, kakampi mo pala sila. Magsama-sama kayo. Sama-sama po kami. No? Hindi po kami naghihiwa-hiwalay. Ay, nako. Tuloy. At, Ayan tuloy, naiinip na si Junpro, official, tagal naman ng warrant. Malapit na po yan, sir. Napapakiramdaman ko na at nararamdaman ko na base po doon sa mga ikinikilos at mga sinasabi na po nila ngayon. malamang bukas. Bukas mabibigay natin kung ano man ang opisyal na pahayag ng palasyo rito. But Yusek, Pero as go of ahead. now, Go ahead, Yusek. Sorry yes, for yes, cutting go you ahead. off. As of now, yung pa nga lang. Dahil nga, Ayan. mahirap Feeling ko meron talaga, mga boss. Meron ho talaga. Nabitin. Oo, Katrina, most probably, bukas, kung magkakaroon man ng pahayag, maibibigay natin to bukas. Ang opisyal na pahayag ng palasyo. Yusek, I understand na as of the moment, things might still be confidential given na possible nga na isi-serve na sana yung arrest warrant. But can we at least confirm kung mayroon na-serve na nga ho ba una yung arrest warrant sa Davao City? Pangalawa ay kung mag-i-issue ho ba ang palasyo ng kahit anong klase ng hold departure orders or similar orders against key personalities dito sa ICC? Siguro naman ganito, Katrina, no? Sabi ko nga wala akong maibibigay na opisyal na pahayag sa ngayon. Una-una opisyal na pahayag sa ngayon. Una-una kasi Sunday. Sunday. Walang work. Pero kapag nabigyan na ako ng detalye kung mayroon man, Katrina,
unang-una nating ipapayagan, if ever, ngayon man, kung mabibigyan ako ng anumang detalye, itong araw na ito ay Ako, pero yun pinag-uusapan talaga, mga kababayan. Hindi yung tipo bang, sa social media lang kumakalat yan. Pati po sa palasyo. Pinag-uusapan. ipapahayag natin. At ano ulit yung huli mong katanungan? Kung yun nga po ma'am, kung una mako-confirm niyo ho ba na na-serve na yung warrant o isa-serve yung warrant, which you said hindi pa kayo nabibigyan ng detalye. Oo, wala. And pangalawa po, kung may mai-issue po bang hold departure order. Kapag nga naman may warrant of arrest at sinabi nga Ayan na, makinig ho kayo. ng palasyo sa pamamagitan po ni ES Lucas Bersamin, kung makikipagtulungan po ang Interpol at nandyan nga ang warrant of arrest, tayo po ay tutulong. So, Ayan! Mga bossing, pag-connect-connectin lang ho natin. Si Department of Justice, Boying Remulla, Secretary Boying Remulla, mga kababayan. May sinabi, siguro mga ilang buwan makalipas o bago magpasko yata yun. Ano? Sabi, mga bossing, kapag ka ang Interpol ang nanawagan sa atin, pati ho yata si ES Bersamin, pag ang Interpol ay nanawagan sa atin, no, about dyan, imposible nating i-turn down yung sinasabi o yung gusto ng Interpol. Bakit to? Paano sa palagay kapag tayo ang humihingi ng tulong sa kanila, hulihin nyo to si ganito, ganyan, wanted sa amin to, ganito, ganyan. Sila pinagbibigyan tayo ng pinagbibigyan. Tayo, sila yung humihingi ng ano ngayon, this time, hindi natin pagbibigyan. So, kumukonect lang ho dyan, mga kababayan, no, na makikipagtulungan talaga ang Pilipinas, mga bossing. Di ho ba? Ganito ang magiging siste. Yung sinasabi ng mga DDS na, wala naman hindi naman welcome sa Pilipinas yan. Wala namang wala namang, tawag dito? Wala namang legal na pwedeng bumalik o pumasok ang ICC sa Pilipinas. Ano po? Ngayon, ang magiging ikot niyan, si ICC, makikipag-usap, makikipag-ugnayan kay Interpol. Si Interpol, mga bossing, kukonekta naman sa Philippine National Police. Dahil talagang tayo dyan talagang dikit tayo sa Interpol ho, mga kababayan. So ngayon, si Philippine National Police, sila na po ang magse-serve. Kasi ang Interpol, wala naman po silang sariling pulis Ang mga kapulisan ho nila, mga kababayan, is yung mga pulis din po o yung mga pambansang kapulisan nung bawat bansa, nakasapi po nila. Baka kaya ang daming pulis diyan ngayon, sabi ng mga DDS, ang daming pulis dito sa Davao. Baka yan na yun! Uy! so, most probably, yan din po ang gagawin ng gobyerno, ng pamahalaan, ng administrasyon. Kung nandiyan ang pang warrant of arrest, ay probably yan din po ang gagawin ng kung makikipagtulungan po ang Interpol at nandyan nga ang warrant of arrest, tayo po ay tutulong. So, Eto namang si Red, kabado na nga yung mga DDS, dinagdag mo pa yung pangalan ni General Torre. Lalong mabubwisit at lalong kakabahan yan. Tayo po, majority ng mamamayang Pilipino, humahanga kay General Torre. Kasi nabibigyan po ng hustisya. Actually, yung kay Buloiski, hindi pa naman tapos yun No? Kaya lang, sa pamamagitan po ng isang General Torre, yung mga nagtatago, nakukuha. No? Para sagutin yung mga issue sa kanila. O, di ba? Kaya lang, yung mga kakampi nilang kakaunti, nabubwisit kay General Torre. Demonyo ang tawag kay General Torre. O, di ba? Galit na galit kay General Torre. Pinake news pa nga nila O, ayun. Ngal-ngal naman ho. Nung kinasuhan. so, most probably, yan din po ang gagawin ng gobyerno, ng pamahalaan, ng administrasyon. Kung nandiyan ang pang warrant of arrest, ay talaga po susunod ang hold departure order. Naku, Pero sa baka kaya lumabas na. Baka kaya lumabas na ang dating Pangulo kasi kung sakali nalalabas talaga yung warrant of arrest, hindi na maiipit sa Pilipinas.
Pwede, ano? Tutugma, no? Baka kaya, o tara, Hong Kong na tayo, no? Malapit na yun sa China. Isang ano na lang, isang tulay na lang. China na, mainland na. Di ba? Kesa maipit tayo kapag pag naisa publiko na yung warrant of arrest, kung mayroon man ho, naiwasan na yung hold departure order o HDO. No? Kapag ka na yun, nako, wala na, hindi na makakalabas yan. Ipit na. Sa Pilipinas na lang iikot-ikot yan, mga kababayan. At least kung nandoon sa kakamping bansa, kahit pa paano, may security sila. Hindi magiging basta-basta. Doon kaya sila? Babalik ho kaya sila? Tingin nyo, mga kababayan. Sabi ni Maxip, walang jurisdiction, sabi ng DDS, ang hindi nila alam, andyan ang Interpol. Oo nga. No? Yung tipo bang, wala nga jurisdiction. Interpol, pakiano naman to, pakiserve naman yung warrant of arrest namin kay Duterte. Paki lang kasi sabi ng mga tao doon, walang jurisdiction para ano na. Kayo ba, konektado ba kayo sa Pilipinas, Interpol? Konektado, no? At nirerespeto kami ng Pilipinas. O sige, akin na yan. Kami magsaserve. PNP! Baka kaya nandyan pa si Marbil, ano? No, kaya in-extend. Baka palusot na lang. Kasi mag-e-eleksyon, kaya extend muna si Marbil. Uy, pinapraning nyo yung mga DDS. Kawawa naman yung mga DDS, pinapraning ninyo. Biruin mo, lahat ng napag-uusapan dito, posible at tumutugma. No? Kaya lumabas ng bansa, tingin ko lang, no? Para maiwasan yung hold departure order. Bakit Hong Kong? Kasi malapit na, isang tulay na lang sa China. Baka lang. Hindi, baka lang. Huwag kayong mag-alala mga DDS. Ano lang to? Kumbaga, inaanalisa lang natin. No? Inaanalisa lang natin. Huwag kayong hawakan yung maigi yung baso ninyo, dalawang kamay. Kung medyo may nginig kayo habang pinapakinggan yung mga sinasabi natin, gumaganyan kayo, hawakan yung dalawang kamay. Di mas malakas ang nginig. Di ba? Huwag kayong mag-alala. Ano lang, ina-analyze lang natin yung sitwasyon. Di ba? Sabi ni June po, Hong Kong to Cambodia, down to Chinese border. Sabi ni Win Trinidad, wala na tayong mapaglaruan kapag wala na ang mga Duterte. Anyway,